Good day everyone, I'm Jay Darrell Maravilla from Section Kilo. Now I'm going to discuss the provision system or provision process. So first, we need to know what is provision. Provision is a term coined by John Augustus from Latin word probari, which means to prove and to test. So provision is also naa siya ginatawag nga probation or which means testing period. Provision is a privilege granted by the court to a person convicted of criminal offense. But pasabot, privilege siya tungod kay pinili lamang ang mga tao nga garantiyahan sa korte niini. For sama sa convicted person of criminal offense, no? Dili ka magarantiyahan niini o you are just a defendant, accused or a detainee. Dapat na-receive na nimo yung final judgment nga gikan sa trial court. Okay? To continue, to remain in community instead of actually going to prison or jail. But pasabot, if you are convicted of a criminal offense, then na-receive na nimo ang imuhang final judgment. Instead nga imuhang iserve ang imuhang sentence sa sulod sa presohan, ug mo-apply kag provision or magarantiyahan ka niini, pwede nimo iserve ang imong sentensya dito sa gawas or sa community, no? Community is our pillar in our criminal justice system, or also known as the weakest pillar in our criminal justice system, no? So pag if you are guaranteed, no, sa provision, pwede nimo iserve ang imong sentence dito sa community. Okay, let's move forward. So if na-receive na nimo ang imuhang final judgment or convicted na ka sa criminal offense within 15 days or not exceeding 15 days, pwede na nimo or pwede na ka mo apply og ginatawag nato nga provision. So sa atong pag-apply, natay ginatawag nga 4 remedies or 4 types of remedies ato ang pag-apply sa provision. First is new trial, second is reconsideration, third is bail, and fourth is provision. If mag-apply ka og bail, no, sa imuhang dito sa trial court, no, kay og asa ka na convict, dito ra pud ka angay mo apply sa provision. If ka-bail ka, natay 2 types of bail. First is money and power. Second is recognizance. When we say recognizance, mo ni sila ang mga tao nga naa sa taas nga posisyon like mayor, governor, and mga senador. So, mo ni sila ang mag-commit or mag-promise sa korte nga once ipatawag ka, kinahanglan mutambong gyud ka. So balik ta, si bail is collateral to make sure nga ikaw once ipatawag ka sa court is kinahanglan gyud ka motambong. So once kuha na sa court, ma-approve na, tawag na sa imuha is petitioner. Petitioner na ang tawag sa imuha nga ni-apply og provision. So within 10 days or not exceeding 10 days, no, sa gikan sa imong pag-apply, si prosecutor dayon ang maghatag og comment ngadto sa trial court, no? So akong i-clarify, si prosecutor lamang ang maghatag lamang siya og opinion dito sa trial court. Dili si prosecutor ang maghatag sa imuha or mag-grant sa imuha og provision, which is si trial court, no? So si prosecutor igo lamang siya naghatag og sa iyahang opinion dito sa trial court, pero si trial court ang mag-grant og provision. So continue ta. Within 10 days, si prosecutor makahatag na sa trial court, si trial court dayon maghatag na dayon og referral order dito sa provision office, no? So pag ma-receive na dayon ni provision office tong ginaingon nga referral order nga gikan sa trial court, magsugod na dayon ang atong ginatawag nga investigation. Si provision office siya ang mag-delegate or mag-assign og investigating officer para magsugod or makakandak na dayon og post-sentence investigation within 60 days and not exceeding 60 days. So within 5 days of working days from the said referral, so dire na dayon buhaton ang initial interview like worksheet, waiver cam authorization. When we say waiver cam authorization, is mo ni siya ang pagpirma ni petitioner para pagtugot ka na sa pagkandak og post-sentence investigation.
So within 5 days, no, dire na dayon mo sulod si collateral information. Si collateral information is must be gathered from those person who have direct personal knowledge of petitioner. For example, family, kaila like barangay official, and disinterested persons, no, para makagather og information kang petitioner. So we have two types of interview. So first is a full-blown courtesy. When we say full-blown courtesy, is from childhood hantod ni dako siya, no? Mo na siya ang full-blown courtesy. Asa siya ni eskwela, like asa siya ni puyo. So asa siya ni graduate, mo nang unsa pa na, mo na ang full-blown courtesy. Ang ikaduha is partial courtesy. When we say partial courtesy, it is a specific information from petitioner, no? Mo na siya ang mga specific nga mga information nga gikan kang petitioner. Like for example, nag-graduate siya sa lugar nga mao ni. Mo na si petitioner during interview, magana siya nga ni cum laude ko diri, ni trabaho ko diri. So, i-clarify na ni investigating officer para makagather og specific information kang petitioner. So pag humana og investigate, the investigating officer, iya dayong ipasa sa trial court ang post-sentence investigation report or PSIR para ma-receive sa trial court. And then ang unod niya na nga report is a recommendatory in nature and persuasive in character ang usa ka petitioner. So gikan tong pag-submit ni investigating officer tong PSIR, no, within 15 days or not exceeding 15 days, dihaan na dayon mag-decide si trial court if granted ba si petitioner or deny. Ug deny siya, so dili siya makaserve sa community. Iyang sentence dito niya i-serve sulod sa prisuhan. If granted siya, no, if granted siya, naa siya is statutory right. So, si trial court, maghatag dayon siya og provision order kang provision officer. Pag ma-receive na ni provision officer, dito na dayon ka mag-serve sa community, no? So, dibot pasabot ni ana, automatic ka nga mo-serve dayon dito na anay terms, ana tay ginatawag nga terms and condition, no? So, we have the mandatory condition. Mandatory condition first is within 72 hours and not exceeding 72 hours dapat mag-report ka kang trial court. And then the second is the once a month mag-report gyapon ka para kay mo na mandatory condition sa usa ka provisioner. And the other hand, nanay ginatawag nga other condition. Like for example, dapat imuhang imit ang imuhang family, maglikay ka sa mga victim, sa imuhang na victim, and so on. And if ever dili ka maka-report, no, gi-violate nimo, so automatic si trial court dayon is mag-issue dayon siya og ginatawag nga violation report, no, sa usa ka provisioner. So og dili ka makatambong ni ana sa trial court sa pagpatawag niya kay wa ka report, ang tawag na sa imuha is absconding provisioner, no? So within 5 days si PO magkandak dayon og field inquiry. When we say field inquiry is kay for example, basin di ay wala ka ka-report tungod kay na hospital ka, na emergency or any valid reason nga pwede ka mag-report ana sa next month. But if dili gani valid ang imuhang reason mo nang wala ka nakatambong is mag-issue dayon si trial court og warrant of arrest, no? Nga mag-issue sila kay tungod kay legal man ka nga gipa-apply, legal ka nga gipasulod, legal pud ka nga gipagawas, so legal pud kanila nga ipabalik sa prisuhan. Like for example, naka-serve ka sa community og mga 1 year. So pag madakpan ka, no, gikan sa imong kadtong imong sentensya, dili siya counted or kibali back to zero siya tanan, no? So kay gi-violate man nimo ang terms and condition nga gihatag sa imo. So back to zero tanan. So
akong sa na kuan nimo ganina, akong giingon is it is just a temporarily suspension, no? So pag madakpan ka tungod kay imong gi-violate ang terms and condition, dili na ka able nga mo-apply pa otro. So on the other hand, si provisioner pwede pud siya ma early discharge, no? Kanang like for example, naa siya physically or mentally nga disability, no? Na pwede siya ma early discharge, no? For example, naka-serve siya og mga 1/3 sa iyang sentence, pwede po siya ma-early discharge ana, no? So, ang tawag niya ana is early discharge or termination. Goal ni probation officer is to investigate o mo-supervise kang provisioner. And then si probation aides, they are voluntarily, no? Voluntarily to work para makakuha information, para makatabang o investigate kang probation officer nga nag-supervise kang provisioner. So sa victim is mo na sila ang na-harm or nabuhatan og sala sa usa ka criminal or sa mga convicted nga nakabuhat og criminal offense. So thank you. I hope you learned something, and that's all. And kaon aron di my brother. Bless and love.